Yan. So, so imagine ninyo, ano yung tsura ng space na nag-start tayo? Vacant. Basically, blank canvas. Yes. Ready na? Yes. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang makeover natin ngayon is itong studio unit na to and ang owner is si MC. Hi! Hello! Kwento natin, ano ba itong space na to? This is a 21.83 square meter na studio near my son's school. Okay. Yes. So, yun yung purpose nitong space na to, Yes, para yes. sa kanila. Correct. Pero First, kasi young pa eh, di ba? Yes. Hindi naman siya college. yes. So, basically, hindi siya for permanent pa. No. Pero, Hindi pa ako ready. Hindi pa ready. Ayaw ko mag-let go. Wag muna. Masyado pang bata. Pero kasi malayo yung house nyo. May pag-stand sila. Ang budget natin is 165,000. So, malaki naman. May budget naman. Kaso, literal na walang gamit to. Yes. Literal na from scratch yung gagawin natin. Kaya, tignan natin kung paano natin i-achieve yun. Kaya yan yan. So, abangan nyo kung anong gagawin natin dito sa reveal. I'm so excited na. Simulan itong makeover na to. Kaya, bye! First day ng ating makeover ngayon. Nagpipintura lang tayo ng primer. Pinapaint na natin tong kitchen. Gano'n pa marka mula dun sa poste? 200. 200. Hindi, dito kasi ito yung design. So, itong part na yan, ceiling, pag ganyan. Yan yung magiging color natin. Yung nga pala. Siding, ready ka na mag-lime wash? Ready na. I-DIY lime wash kasi natin tong buong space na to. Very ano lang. Smell black. We'll see, we'll see. We're back! Ayan na. So, unang-unang nangyari is, yan. Yung DIY lang natin to. Ang gamit natin is dalawang klaseng paint. Light and dark color. Kulang pa to ng isang coat. Ating taga-coat. Stress na siya kasi pati ceiling pinaganon ko. Kamusta yung leeg mo? Sakit na eh. Tapos, meron na rin tayong tiles. Ang cute ng mga pina-install natin tiles dito sa kitchen. Nice! Ayan, subway lang. Tapos, nilagyan natin ng divider papunta dun sa, sa kitchen. Kailangan natin i-figure out yung shape ng arco na yan. Yan na, yung arco. Saan na? Ay, saan na? Saan? Pagdating naman sa look, I'm always drawn to yung medyo natural, wood. may organic feel, Yeah, very yeah. calming, ganyan. Yes, yes. Pero dahil for the kids to, maglalagay tayo ng Pop pop. of color. Anong Yes. pop of colors ba ang gusto? Yung blue. So blue. Ano Yes. ba? Like, if ever bigay mo ako ng 3, kunwari ganyan. Favorite colors nila kids. What's your favorite color? Everything. Ay, gusto ko yung mga everything na color na yan. Hi! So everything pala is, ikaw na lang mag-decide. Mahirap yan. Siguro kung green, dark green. Okay. Something. Yung talagang, Gray na dark color. kung naman green, yung makulay yan. Primary color green. Hindi, ano na lang, more on yung pinaka-blue yung pop. Yes. Pwede tayo magsingit ng konti-konti. Pero sa smaller dose. Yes. Ganon. Sige, dahil di siya makapag-decide. Ayun. Yun na lang. Ganun na lang yung ano natin. So, para sa design nitong space na to, dahil gusto nila ng organic feel, papa-lime wash natin tong wall, tsaka yung ceiling, ng parang light gray, ng beige, para neutral lang. Tapos magpapalagay tayo ng art doorway dyan sa kitchen area natin. And dito sa wall na to, dyan natin lalagay yung closet. And yung ating desk for two. Naman sa kabilang side is yung ating bunk bed na ipipaint na natin ng neutral shade. Dito naman sa window nook natin, yung ating magiging living area, dining area, additional sleeping area, madaming area dito. Unang-una is maglalagay tayo dyan ng daybed, tapos nasa-separate siya para pwedeng maging tulugan ng 2 to 3 people. Tayo magpasok ng pop of blue na color na gusto nila. And meron din tayong accent na paint dyan sa corner na yan. Tapos syempre for our dining space, meron din tayong expandable na table dyan. So very flexible siya. And meron din tayo dyan mirror, lamps, and artwork to complete the look nitong space na to. Pagdating sa function, ano yung must-haves? So yung idea talaga namin is somewhere the kids can sleep in, Okay. dine, study, Study, okay. but also be able to accommodate kasi 5 kami sa family. At least pwede kami dito lahat sa Okay. So, you mean 5 sleeping space?
Kung kaya. Pwede yung may bunk bed din for at least for the 2 kids. Okay. Tapos at least Yes. pwede namin gamitin yung sofa bed. Sige. We're here! Grabe! Ayan na, ayan na. Ang cute! Ang cute! Sino ako? Dami nang nangyari, pero ngayon, ano pa gagawin natin? Marami pa tayo mga bubuuhin. Oo. Magkakabit ng mirror, ng frame, ng artwork, at ng kung ano-ano. Ganyan pala sila magkabit ng TV ngayon? Yan, latest. Yung ba latest? So, kunwari, nakaupo ako dito. Ulit nakakakain. Wala, nakaupo ka na nga. Hindi naman kunwari. Ilapit mo! Totoo na yan eh. Ready? Kailangan natin mag-mount ng malaking mirror dito sa wall. Hawakan nyo yan maigi. Patayo. Yan. Hindi. Yan, yan. Kasunod lang dito. Yeah, I think so. Andito na ako. Saan? Ayan. Guys. Yun nga, kakabit nga doon. Pero pahiga. Pahiga. Sige. Pahiga ya. Buisit ka. Tapos, pagdating naman sa storage, ano needs? Since hindi naman kasi siya for Full-time long-term, living. at least enough space lang for their things. For short term. For short-term na stays lang. Study area. For 2 lang. For 2 na sabay na Oo. mag-study. Yep, yep. 5 tulugan, 2 study area, tapos hiwalay pa bang dining? Siguro yung dining, parang may flexibility lang. Pwede siyang Okay. gawing, ano ba? Basta may option. Basta may option. Tignan natin. Tignan kung paano natin siya. Kaya mo ipapasok. siguro. Kakayanin. We'll see. Ganyan. Ito na rin yung mga furniture natin. So, bumili lang tayo dito ng side stool. Parang stool and side table. Grabe naman. Grabe naman. Umubo yun. Tapos, ayan na yung ating closet. And ang cute. Sobrang cute ng mga chairs natin. Japan surplus din. Tapos, table, daybed, bunk bed. Kompleto. So, meron tayong binili. Makita na ako sa Shopee. Bunga na. May bunga na nga eh. Instant. Bawat branch, hiwa-hiwalay naman yung ano. Ay! Kaso syempre, ang dami nating walls. Gusto natin maglagay ng konting art print. Yun nga, for the pop of color. Meron ka bang specific na gustong i-display? Or Anong bagay sa look? I mean, hindi naman hindi lang ako particular. Lang particular. Basta maganda. Yeah. Pwede rin siguro something about fencing, ganyan. Kasi talaga? nagfe-fencing yung dalawang boy. Ah! So, yun ang hilig nila. Sige. So, meron tayo ditong 5 frames. Siyempre, nagpa-print tayo ng mga pictures. So, meron ako nito, magkapatong ng ganyan. Ang cute niya. Ang mukhang book. Ito. Tapos, ganito. And, in-edit ko. Nagpe-fencing na Lego. Ang cute. Baka mo na yan. Wait. Anong ina-expect? Well, I know the work that you've done kasi in your previous parang work. So, siguro when we look at it, when we enter the room, parang siya, cozy, merong hotel vibe. Yung very pagdating mo dito, ay, sarap magpahinga. Oo, Ganon. parang Guys, nagkakape kami guys. Merienda slash lunch. Ano ba talaga to? 2-in-1 tayo. 2 in 1. Ano oras? Kanya raw yun. Kompleto. Sabi ni Ma'am, tikman nyo. Di ba? Kaya nga! Siyempre na. Kaya tinayo. Ito. Finally, tapos na natin tong Organic Modern Studio Unit and I can't wait to share sa inyo. Kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo sa unit, ito yung kitchen nila.
maganda na to. Wala na tayong ginawa dito. Ang ginawa lang natin is, nag-install tayo nitong subway tile na parang gray, na beige, ganyan. Tapos, nilayout lang natin siya ng grid for modern look. Tapos, itong buong hallway natin, the kitchen space, ganyan, pinaint natin na parang tan na color. Gusto kasi dagdagan ng coziness dito, ng warmth. Tapos, at the same time, yung shade niya, nagmamatch lang sa cabinet natin. Tapos, itong wall na to, ilagay tayo itong parang art print na nandyan yung color scheme natin na may blue, may green. Tapos, dito, meron tayong maliit ng shelf for case, ganyan. And syempre, meron tayong hook. Lalagyan nila ng bag or mga something. And isa sa ginawa natin is itong archway na to. Before kasi wala to. Pero for me, gusto kong ma-separate tong parang kitchen hallway space dito sa rest nung parang living area natin, na living space. So, nilagay lang natin tong parang arc na to. For that, yun nga, gusto ko ng modern, tas organic shape. Kaya tayo may mga pa-arc na ganyan. Then, dito naman is, dito ko nilagay yung parang closet. Actually, Japan surplus to. And sobrang love ko nung color ng wood niya. Dahil nga, gusto ko dito ng maraming mga wood shade. Kasi yun yung sa mga peg niya. Gusto niya ng mga natural looking. So, nag-combine tayo ng mga color ng wood. Ito medyo dark natin. Tapos, dito naman sa desk natin is itong light wood naman na color. So, dahil nga mostly for student tong space na to, 'di ba? Kaya, syempre, ang request nila is meron tayong study area dito, ganyan, for 2 para sa dalawang son nila. Kaya, ito yung nilagay natin. Tapos, nagpalagay rin tayo dito ng shelf sa ibabaw. Pwede nilang lalagyan ng something, ganon. And, actually, nagpalagay rin ako dito ng ilaw. Ayan. Na cozy lang, ganyan. Ang ganda lang, parang 'di ba, ang sarap mag-aral pagka ganyan yung palight natin. Tapos, itong chair din natin na dalawa is binili ko rin sa Japan surplus. Nahanap ko lang. Gusto ko naman ganitong shape, yung very unique lang, hindi siya yung typical. Tapos, dito rin natin nilagay yung kanyang TV. Sobrang perfect nitong pwesto na to dahil sa kahit saan ka nakapwesto dito, makikita mo yung TV na yan. And dito rin sa corner na yan, naglagay tayo dyan ng print na parang green. Yun din yung color nila dito, blue and green. Tapos, meron din tayong nilagay dyan na faux plant. Gusto ko actually kasi nga yung sa organic feel natin. Gusto ko naman yung konting pa-plant. Pero dahil di naman sila dito nakatira, hindi pwede yung totoong halaman. So, in fairness sa kanya actually, ang cute niya. Tapos, nagpalagay rin tayo dyan ng ilaw for that cozy glow. And yung sleeping space naman nila, alika. Ayan, nag-request kasi siya ng bunk bed. And ito yung nilagay natin. Nabili ko to from a dorm. Extra nila to. Naghahanap kasi ako ng hindi typical na nabibili lang na sobrang basic. Nung nakita ko to, sobrang gusto ko nung shape. Mukhang custom yung look niya. Pero originally black to. Pinapaint lang natin ng tan, ng beige. Tapos, sobrang yung, wala lang. Ang cozy dito sa taas. Ha, ang sarap dito. Ang ganda ng view. Like, ang sarap lang tumambay dito, ganyan. And syempre, both sa ilalim, tsaka dito, naglagay tayo ng mga palamp na ganyan para kapag dito ka, magbabasa-basa ka, ganon. Nag-request nga lang sila ng konting fencing feel. Yung mga artwork natin, yung mga print, mas young, with bold colors, with blue and green. Dahil, syempre, yung mga boys yung mas magsistay talaga dito. And then, itong buong space natin na to is, gumawa tayo, di ba pinakita ko kanina, yung DIY lime wash natin. Dahil nga, mas organic. Gusto ko ng konting shading sa wall. May konting movement lang. Very soft lang, very mild lang. Pero pag nandito ka, mafe-feel mo, makikita mo yung vibe niya, ganyan. Ang ganda! And yung ating living space. So, itong side naman ng space na to is our living area, dining area, lounge area. Like, maraming nagaganap dito sa corner to. And unang-una natin ginawa is pinapaint ko to mula dito sa parang poste natin dito, even the ceiling hanggang dyan. Pinapaint ko kung ano yung color natin dun sa kitchen, sa hallway area. So visually, itong nook na to, parang nasa-separate siya. Wala lang, meron lang depth na nagaganap ganyan. Dito sa area na to is marami tayong mga multifunctional pieces and isa dun is itong daybed natin na to. Nung sinabi nga nila, kailangan nilang maraming sleeping area dito. Tapos naalala ko, nakagamit na ako nito dati. Sobrang gusto ko nitong piece na to kasi pwede siyang daybed dito sa corner, ito na yung sofa nila. Tapos, at the same time, kung may matutulog pang iba, pwede nilang ibaba tong ibabaw na piece. Yan, ang dami ng sleeping space. Pwede dito matulog 3, ganyan. Or actually, kung close kayo, kahit 4 pa, tabi-tabi kayo, para ma-complete yung parang daybed look. Nagpalagay ako nitong parang sandalan natin na navy blue. Kasi yun yung gusto nilang accent color dito, navy blue. So, meron tayo nito. Hanggang dito, naka-corner yan ng ganyan. Tapos, pinaround din natin. Then, bumili lang tayo ng navy blue na bedsheet para medyo match sila. So, mukha siyang set, pero ito pwede nilang palabhan, ganon. Tapos, dito naman sa nook na to, nagpalagay lang tayo dito. Ayan. Meron tayo dito ang wall lamp. Ang cute lang niya dyan. Tapos, meron tayo ditong pa-artwork na ang pinili natin is parang yung dark wood lang na magmamatch dun sa ibang dark wood natin with navy blue, with konting green, ganyan. So, ang request nga niya is, ideally, meron silang separate na dining space dun sa study space.
piece, diba? Ito na naman yung favorite kong piece. Sobrang love ko to kasi una, pwede tong ibaba. So, very open lang, magiging maluwag yung space. Tapos, another option is, pwede tong mag-open. So, pwede kayong pumarty, like maraming seating, kunin mo yung mga stool, yung chair, like maraming pwedeng umupo dito sa corner na to. So, kahit na ang liit lang ng footprint, ang daming mga options na function nitong area na to. And syempre, para ma-complete naman natin yung look nito, gusto ko maglagay nitong arc na malaking mirror natin. Kasi nga sa mga small space, gusto ko naglalagay talaga ng mga mirror, ganyan. Yung itsura nito, nami-mirror niya, mirror siya, pero nami-mirror din niya yung hallway na arc na pinalagay ko. Pinatong ko siya sa parang dark wood lang, na konting like sumisilip lang to dark wood na to, pero na-complete niya yan dahil itong wood na to nag-match dun sa mga wood nung mga ibang piece natin. Tapos, nagpalagay rin tayo nung Solia lamp natin dyan sa corner, which is nakadagdag dun sa organic element natin itong space na to. So, yan na yung ating makeover. So, ito na yung ating makeover. And feeling ko naman, na-achieve natin lahat ng mga request nila. Gusto nga nila nitong parang mas neutral feel lang. Very mas may organic nga na mga texture, ganyan. Tapos at the same time, parang madami nating modern elements and mga pops natin ng color. Like, talagang very na-complete lang yung feel. Tapos, functionality. Ang daming function nung nalagay natin dito sa space, di ba? Sobrang akong happy dito sa result na to. And, pagdating naman sa budget, ipa-final pa natin yung computation. Pero feeling ko under tayo eh. So, kaya mas nakaka-happy, di ba? Na-achieve natin to. Pero, hindi pa natin nasagad yung budget nila. And super na-enjoy ko lahat ng mga kinumbine natin na elements. Sobrang yung cute! I'm so excited na makita na nila tong space na to. Hopefully, mahabi rin sila kung gaano ako ka-happy dito. Kaya, alaga, tawagin na natin sila. Okay, close your eyes! Kaya mo yan! Go natin to, sanali lang. Yan, so... so, imagine ninyo, ano yung tsura ng space? So, let's start tayo. Vacant. Basically, blank canvas. Yes. Ready na? Yes. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Alam mo ha? Oh my God! Grabe kami ako pala. Wala, nag-tiles kami dyan. Nag-tiles tayo dyan. Uy, Oh my nagpalagay ako God! nito. Ang ganda! Nag-divider. Fencing. Tapos Lego pa. Lego na fencing. Impressive. Yes! Super unexpected. Pero alam ko naman maganda yung nag-book. So, ano ba yung ano nyo? Ina-expect nyo nun? Anong look? Alam ko yung na-expect ko. Basta alam ko magandang gagawin ni Elle. So, na-achieve naman natin lahat ng request. Perfect! Dito na sila matulog tonight. Ito na, Exactly. pwede na. Mag-aral na kayo dito sa desk nyo. Ganyan. Yay! Ang ganda, ang ganda. Thank you, Success! Elle. Yes! Bravo. Grabe. Yay! Thank you. Tawagin na natin ng mga boys. Yes. Kung kanino talagang para kanino tong condo na to. Correct. Natutuwa naman ba sila? Sure, for sure. Yay! Thank you, Thank Elle. you. Sige na. Tawagin natin sila. Ang ganda eh! Oh my God! Kailangan go up na. Oh my God, it's so nice. Close your eyes, ah. Close your eyes. Okay. Wait lang. Wait, ikaw na. Okay. Open your eyes. 3, 2, 1. It's nice, right? And Kuya Luke. Kaya niya yan. Go! Can you please give me my phone? Tatambay ka na dyan? Miggy, answer first. Do you like it? Good.